For today's video, pag-uusapan naman natin ang wirings. So, itong topic na to, sobrang dami nagre-request nito kahit dati pa sobrang tagal na. Hindi ko lang talaga mapagbigyan kasi eto, ngayon lang ako nagkaroon ng opportunity na magkaroon ng dio na kalas yung fairings. So, yan, totally exposed yung ating harness. Yan. So, yan, mas mapapag-usapan natin na maayos yung wirings, mas detalyado. Okay? So, before ko kalasin to, kung maalala nyo, naka dual ignition ako na CDI. So, ano to, CDI ignition coil magkasama. Itong mga ganitong klase ng CDI ignition coil is makikita nyo sa mga Suzuki X4 at saka dito sa TSR ko. Ganyan yung ignition system nito. So, ngayon, kaya hindi ko na to magamit kasi before, ang chassis nito is DU1 na skeleton. So, ang principle kasi nito is ito, naka-bolt sa makina, naka-body ground siya. Tapos dito yung primary coil, yung linya ng primary coil. So, kapag naka-full fairing ka na DU, wala kasi akong mapagkabitan nito. Hindi ko ma-bolt ng maayos, unlike kapag skeleton lang. So, I decided na, ayan, buuin na lang yung harness, paganahin siya yun, yung kompleto na harness na stock. So yun, kaya medyo natagalan din kasi I have to find pa yung harness na maganda ka ang klase kahit papano yung buo. Tapos medyo naghalo-halo din siya na Japan, Taiwan. So I have to modify yung ilang socket connections. Okay? So to begin with, simulan natin sa linya ng stator. Yung ating magneto, ito yung ating pulser or timing trigger. So sa ilalim nitong magneto na dyan, ewan kung nakikita nyo, andyan yung ating stator coil. Okay? Tapos, kung mapapansin nyo itong bakal na to, ayan, yan. Yung bakal dito, yan, medyo malabo. Yan. So, yan yung, pag tumama yan dito, pag tumapat sa pulser nyo, yan. So, yan yung timing trigger na tinatawag natin. So, yung mga wire na manggagaling dito sa stator, it varies depende sa mga motor, pero ang kadalasang kulay niyan is yung primary coil, in our case sa Dio, is black with red. Tapos meron kang light coil which is color yellow. Tapos meron kang charging coil, usually siya ay kulay white. Okay, so yung linya galing dito sa stator coils tatlo, black with red, yellow at saka white. Tapos, itong pulser or yung timing trigger, may sariling linya. In our case sa Dio, ang kulay niyan is blue with yellow. So, yung lalabas na linya sa side na to, ito, yan, 4 na kable yan. Okay, yung mga kulay na sinabi ko. Ito na yung 4 na wire na sinasabi ko kanina. Yan. So, itong white and yellow. So, ito yan, dito. So, yung kuryente na lalabas dito is since galing nga siya ng stator ng magneto, ito ay alternating current pa. So kapag mas mataas ang RPM ng motor mo, kung mabilis ang takbo mo, syempre mas mabilis yung ikot ng magneto sa stator, mas malakas yung kuryenteng napoproduce niyan. So itong white and yellow, okay, yan, dediretso yan dito sa ating rectifier regulator. Okay, so yan yung white, ewan ko nakikita nyo, yan white at saka yellow. So itong green, pagkakaalam ko, this is sa negative body ground. Okay, tapos itong red na to, okay, so yan na yung papunta ng ating battery. Okay, so ito na yung sa charging. Okay, now, tapos balik tayo dito sa linya na to. Ang natitira dyan is yung black and red, which is yung primary. Ayan, at saka yung blue and yellow na pulser. So yan, dediretso yan dito sa ating CDI. Ayan, dito. Yan, ewan ko nakikita nyo na maayos, pero yan yung blue with yellow. Tapos syempre green yung body ground. Tapos hindi makita ng maayos pero andyan dyan yan yung black and red na primary.
Ayan, tapos body ground. Ayan, tapos ito pang isang ibang kulay nitong isa. So, yan. Itong CDI ko na to is yung copy lang na Daytona. 5 pin. Tama, 5 pin. Okay. So, yan. Tapos, balik tayo dito sa socket na to. Ito yung unang socket na galing ng stator. So, yun yung apat na linya na nabanggit na natin. Ito, meron siyang nakalabas dito na kulay green. So, ito, body ground din or yung negative. So, sa iba kasing mga motor, meron ding lalabas dito na negative line galing doon sa stator coil. Pero in this case, sa akin wala. Hindi ko alam kung ganoon talaga. Pero sa iba meron. So, idudugtong lang yan dyan. Pero since sa akin wala, yung linya dito nung green is tinanggal ko na lang. Okay? So, okay mag-alala kasi meron pa naman tayong ibang body ground na nilagay dyan. So, kung makikita nyo, meron pang isang makapal na linya dito. Kulay red siya. Red with white. So, dito, wala siyang karugtong dito sa socket na tong puti. So, yan naman ay yung linya papunta doon sa ating starter. Ayan, kung makikita nyo, wala pang linya yung starter. So, mamaya balikan natin yan, sundan natin kung paano gumagana yung starter para pwede kayo mag-troubleshoot kung paano siya gumagana. Okay? So, sa ating CDI, dito pumasok yung ating pulser at saka yung ating primary. Ngayon, dito sa CDI, meron siyang 5 pins. Yung isa dyan is body ground, primary, tsaka yung pulser. Tapos, yung isa na black with white, yan ngayon yung ating ignition. Pag sinundan nyo yung black and white na yan, pupunta yan dito sa susian. Okay? So, itong susian na to, yan, meron siyang sa iba, merong 5 pins. Dito sa akin, 4 pins lang. So, ito, modified na to. Hindi talaga to yung socket connection yan. Kasi nung buksan ko siya, ang dami niyang yung mga modified connection lang na tinalupan yung kable, tapos pinilipit, pinagbuhol, tapos nilagyan ng tape. So, as much as possible, iwasan nyo yung ganong pag-modify ng connection. Okay? Kasi, una, napakapangit niyang tingnan. Tapos, hindi rin siya ganoon ka-reliable. Kasi kung tape lang, pwedeng matanggal, mabasa. Kung bubuksan nyo kasi yung mga ganitong socket connection, ayan, halos lahat naman ng socket connection ay yung mga pins, natatanggal yan. Susundutin nyo lang yan, may parang lock yan, tapos nahihila na yan dito. So, mas okay na dito nyo baguhin yung connection sa mga pins kaysa magputol kayo ng kable. Tsaka, syempre, mas maganda siyang tingnan. So, yung ignition na galing sa CDI, punta dito sa susian, pag pinag-connect niya ngayon yan, pag nakasusi, mabubuhay yung linya, papunta na ngayon yan dito sa ating ignition coil. Okay, so yung ignition coil mo, dalawang linya, isang ground, isang ground, yung negative. Tapos itong may black and white. Not sure kung black and white to o black yellow na ninilaw lang. Pero sa ignition coil, hindi naman kayo magkakaiba na dyan, hindi magkakapalit kasi may kulay din yan yung labas natin. Ito may kulay din naman yung terminal niyan. May green tsaka may black. So anuhin nyo lang yung linya. Hindi na kayo malilito dyan. So pag sinusi nyo yan, buo na yung linya mo simula primary coil, papunta ng CDI, tapos papunta ng susian, tapos pabalik sa ignition coil, diretso na sa spark plug mo. So pag nakasusi, buhay na yung linya. Pag kick mo, may kuryente na dapat yan. Okay? So yun, yung sa ignition system at saka sa rectifier regulator, sa charging system. So yan, almost buo na tayo, andar na dapat yung motor mo. Tapos ito pa to, isa pa tong body ground na may ito resistor to. Pag umaandar, umiinit yan. Wag yung tatanggalin yan. At siguraduhin nyo na naka bolt sa chassis. Kasi ito ay component ng body ground. So kapag ito nakalimutan yung ikabit or natanggal talaga, hindi nyo na ikabit, so yung motor nyo is palyado. Aandar siya pero hindi siya magme-menor na maganda, hindi siya magre-rev na maganda
kasi kulang ka sa body ground, mahina ang kuryente. So yun, hindi aandar maganda yung motor mo. So ito, kung napansin nyo pa tong isa na to, isang kable, ito parang ano lang, supplementary body ground ko lang to, dito sa tornilyo ng starter, tapos kinabit ko dito sa may tangke sa chassis. So supplemental body ground lang yan. Ituloy natin. So itong wiring video na to, nagawa ko na talaga to kompleto na, kaso nakurap nga yung hard drive. So ito, kailangan ko ulitin yung ibang portion, pero konti na lang naman to. So dito sa ating starter, ang kailangan nating tingnan kung magto-troubleshoot kayo kung aandar siya o hindi, kung magi-start yung kung gagana yung starter motor. So tingnan nyo to, yung itong parang permissive switch dito sa preno, no? So tingnan nyo kung may continuity to, kung buo pa siya kapag may preno tayo. So itong green with yellow stripe na linya, ito rin yung magte-trigger ng ating stoplight. Okay, so pag sinundan nyo tong green with yellow, so ito yung black, syempre ground yan, yung negative. So pag sinundan nyo tong green with yellow, papunta rin yan dito sa ating rear tail lights. Ito, so yan, meron dyang green with yellow stripe. Okay, so papunta yan sa ating tail light sa stoplight. So yan yung magte-trigger ng stoplight, and then papunta rin yan dito. Okay, so ito yung sakit ng ating starter relay. So apat na linya yung nandiyan. Yung pure red is yung positive galing battery. Yung red with white stripe, yan yung papunta dito sa ating starter motor. Dito yan, yung red with white stripe. Tapos kung makikita nyo, meron siyang yan, yellow with red stripe. So yan yung galing sa starter switch, at saka yan yung green with yellow stripe. So yan yung galing dito sa ating preno. Okay, ito din yan. Pagbuo yung i-connect pa yun doon sa baba, hindi ko lang na-connect. So yun yung mga i-check nyo kapag magto-troubleshoot kayo ng starter motor. Yung switch sa preno, yung starter relay, tapos syempre itong starter motor mismo, pwede nyo namang i-recta yan. So ito, naka body ground naman yan. Ito, diretso lang yung wire na to sa positive terminal ng battery. So dapat iikot yan, i-start dapat yan. Okay, dito naman tayo sa gauge. So kung susundan nyo yung linya ng tangke, yung float sa ating gas tank, may makikita kayo doon na tatlong linya. Isang yellow with white, isang blue with white, at saka isang green or black, which is yung ground. So yung yellow with white at saka blue with white, dito pupunta yon, yung galing sa ating linya ng float sa gas tank. So dito yon. So kung mali ang indication nyo, kung halimbawa low level yung gas tank mo pero kulang indication, it's either nagkabaligtad lang yung position dito. Okay, so ito yung yellow with white, ito yung blue with white, tapos ito yung black or brown. So ito naman yung ating starter switch, yan yung yellow with red stripe. So ito yung ating busina, okay, yung horn. So ito yung signal, yan, orange yung right. Tapos ito parang light blue to or teal na nag-fade lang. Tapos itong gray, ito yung papuntang starter relay, itong nasa dulo, starter relay. Ito yung left, ito yung right. Tapos ito naman yung ating high and low beam ng headlight. So yan, makikita nyo sa socket na papuntang headlight assembly. Meron kang white and blue, tsaka yellow. So ito yan, andi dito yan. Okay, yan yung papunta ng headlight assembly, yung orange, yung teal, yung blue, yung white, at saka yung green body ground. So yun lang, sana may natutunan kayo sa ating mga video. Long live to the Scoots. Models popping bottles.